Mahilig ka ba sa mga panghimagas o dessert? Lalo na nga dito sa Pilipinas na mainit ang panahon. Kaya nga mahilig tayong magpalamig o kumain ng mga malamig na pagkain. Subalit narinig mo na ba ang dessert na ito o ang pagkain ito na mula pa nga sa katas o dagta ng isang punong kahoy? Sapagkat magugulat ka nga dahil maliban sa masarap ito ay napaka masustansya pa. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka ba sa mga kakaibang kaalaman at mga bago sa pandinig na maaaring kapulutan ng aral? Kung gayon, ang videong ito ay para sa iyo. Kilala ng karamihan ang mga puno lalo na dito sa atin sa Pilipinas na pangunahingang pinagmumulan ng kahoy, prutas na pagkain at gamit sa paggawa ng mga kasangkapan o sa pagbuo ng bahay. Subalit mayroon palang isang uri nito na maaaring kilala nyo na pero bilang prutas lamang ang binibigay nito. Ang puno ng peach o Prunus persica. Subalit maliban sa prutas, ang mga dagta rin pala nito o ang katas ng katawan nito ay mainam na gawing isang masarap na panghimagas. Ang peach gum, taujaw, peach resin o peach blossom tears ay katas ng puno nito na madalas kinokolekta upang lutuin at kainin. Ito nga ay animoy mga gemstone na nakadikit sa puno, lalo na kapag natutuyo na. At kadalasang tuyo na nga ang mga tulad nito na makikitang ibinebenta sa merkado. Kanilang ibinababad sa tubig ng magdamag ang dagtang ito upang mas lumambot pa at lumaki ang sukat o kaya ay mag-expand. Mahalaga ang bagay na ito lalo na nga sa mga Tsino sapagkat kanila itong itinuturing na isang mahusay na tradisyonal na medisina at gamot sa ilang karamdaman. Na mataas nga ang presyo na parabang pugad na rin ang baling sa sayaw na kadalasang ginagawang bird's nest soup. Walang lasa ang dagtang ito, kaya paboritong lutuin at gawing masarap na dessert. Mayaman nga ito sa collagen na mahusay sa pagpapanatiling masigla ng ating mga balat. Nagtataglay din ito ng galactose, rhamnose at amino acid na maraming benepisyo sa kalusugan ng tao. Mabilis nitong mapapalakas ang inyong katawan o ma-boost ang inyong immune system. Ligtas na kainin ang bunga at saka ang dagta ng punong ito. Ang nilinis ngang dagta ay maaaring lutuin bilang sopas o di kaya naman ay lagyan ng gatas para maging panghimagas. Mga ekstra bagay lamang na makikita sa puno, hindi madalas pinapansin, pero may pakinabang din pala sa atin. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng dagta ng punong ito? Malalapad na dahon, malalaking puno, at pangkaraniwang halaman lamang dito sa atin sa Pilipinas. Subalit ilan pa lamang ang nakababatid na maging ang punong ito pala ay sadyang maraming benepisyo at mga gamit. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung saan-saan mo nga ba maaaring gamitin ang punong ito na madalas ginagawa lamang panggatong ang mga sanga. Malaking puno at naglalaparang mga dahon, ganyan kung ilalarawan ang puno ng Macaranga tanarius o mas kilalangan natin sa katawagang binunga tree. Tinatawag din itong himinday sa Bicol, biluan sa Pampanga at alungabo naman sa Baguio. Maaaring nakita mo na din ang punong ito dahil pangkaraniwan na lamang itong tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Ang mga dahon nito ay may hugis na peltate o oblong ovate, habang mayroong
mahabang mga tangkay. Ayon sa pag-aaral, ikinukonsidera ang puno ng binunga bilang isang emetic, anti-dysenteric, antioxidant at antibacterial. Isa rin pala itong mabisang anti-inflammatory, anti-diabetic, analgesic ang mga sanga, dahon, katawan at maging ang ugat nito. Ang dahon at katawan nga nito ay mainam pala sa paggawa ng alak o ng tinatawag na basi. Ang bunga naman nito ay inihahalo pala sa palm juice upang gamitin sa paggawa ng magandang klase ng asukal. Sa ibang lugar naman ay pinakukuluan ang mga dahon at ugat nito at gamit pala sa mayroong disenterya. Pinakukuluan din ang dahon nito o ang ugat upang mawala ang ubo at panlunas pala sa palaging sumasakit ang tiyan. Samantalang sa bansang Thailand ay ginagamit na pantapal pala sa sugat ang batang dahon nito. Samantalang ang mga dagta na buhat naman sa katawan ng puno ng binunga ay gamit pala na pandikit sa mga ginagawang gitara at instrumento. Ang mga katawan at sanga naman nito ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng bubong o kaya ay sa pagbuo ng bahay. Samantalang ang malalambot naman itong mga ubod ay sinasangka pala sa paggawa ng mga plywood at mga particle board. Kaya naman kahit pala ang isang simpleng punong kagaya nito na binunga ay marami ding pakinabang. Hindi lamang pala isang mainam na panggatong sa pagluluto, ay mainam din palang halamang panlunas. Ikaw, nakita mo na rin ba ang punong ito sa inyong lugar? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.